morning, good morning, good morning, good morning. Start your day right, start your week right, at start niyo po ang inyong umaga dito sa atin pong Good Morning Kuya program. Live po tayo napapanood sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at ng Good Morning Kuya. Ito po ang ating segment every Monday sa tulong at awa ng Panginoon. Kung mayroon tayong buhay at kalakasan, tayo po ay magsalo-salo. Umpisahan natin ang ating araw sa isang taimtim na pagtatagubilin at pananalangin upang tayo po ay humingi ng gabay sa ating mga paggawa. Saan man panig ng daigdig kayo naroroon, muli po kami ay bumabati sa inyo mula dito sa Pilipinas ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama din natin ilan po naman sa ating mga kapatid mula po sa members ng Church of God International o MCGI sa Bagbag, Quezon City Chapter upang sila po ay atin namang makatulong sa pagsaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Kung ano po ang ating maipagsisilbi regardless kung ano po ang inyong mga religious affiliation, kung ano man po ang inyong political affiliation, wika, lahi o kulay. Kami po sa MCGI ay nakahanda naman na sa tulong ng Diyos ay magsama-sama ng magagawa upang tayo po ay makasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nasa pangangailangan. Naroon po ang ating representative sa Bagbag, Quezon City, si Brother Alex Austero. Brother Alex, good morning. Rise and shine. Rise and shine, Kuya. Mula dito sa Kings Point to the Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City, kasama po natin ang ating mga kapatid mula sa MCGI Goodwill Chapter para sa pagkakawang gawa sa araw na ito. Maraming salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataong na ipagkaloob sa atin sa araw na ito. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Alex Austero, at sa lahat po ng ating mga kapatid na nariyan ngayon. Salamat po sa Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon at mamaya po ibabalikan ko kayo para alamin kung sino ang sasaklolohan natin dyan po sa Bagbag sa Quezon City. Salamat po sa patuloy ninyong pakikipagkaisa na tayo naman ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos makarating sa atin pong mga kapwa-tao. Tuloy-tuloy naman po yan, kagaya po ng ating patuloy pa ring pagsaklolo sa ating mga kapwa-tao sa Luzon, Visayas at Mindanao. Andyan po ang ating 3 mobile dental and optical clinic na umiikot. Libre po yan, serbisyong medikal o serbisyong dental at optical. Mayroon po tayong mga pinapamigay dyan ng mga libreng mga salamin. At nandyan din po, libre po ang bunot dyan, libre po ang cleaning, pasta, at mga dental services na atin pong ipinagkakaloob ng libre sa ating mga kapwa-tao. Ulitin po namin, yan ay ginagawa natin ng walang pagtatangi kahit ano pa po ang inyong relihiyon, regardless kung ano man po ang inyong lahi, wika, kulay, ay yan po ay nagsisilbi sa ating mga kapwa-tao. Kung makita nyo po sa inyong mga lugar at meron po kayong mga kailangang serbisyong dental at optical, maaari po kayong lumapit dyan. Wala po kayong kailangang bayaran. Yan po ay ating serbisyo sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kababayan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Kami naman po ay patuloy na sa tulong at awa ng Panginoon ay nagsisikap na maging bahagi po ng pagbibigay ng tulong sa ating mga kapwa-tao na ang kabutihan ng Diyos ay makarating po naman sa inyo. Mamaya alamin po natin sino sa ating mga kababayan dyan sa Bagbag ang ating pong sasaklolohan. Samantala, doon po sa mga naghahanda ng kanila pong mga ibig na lutuin sa malamig na panahon. O malamig nga ba? Hindi masyado na rin kagaya noong araw. Pero ngayon po, kung tayo ay nasa mga areas, medyo kayo ay giniginaw at ibig ninyo na maghanap ng masarap na makakain kapag ka malamig ang panahon. Narito po ang clam chowder. Paano ba itong ihanda? Panoorin nyo po sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. Ang lulutuin natin ngayon ay seafood. Seafood? Tama, seafood kasi ang main ingredients natin ay clam, kaya seafood. Ikaw ba, Pangs, pag nagluluto ka ng clam, ano ba yung madalas mong ginagawa?
Normally, may sabaw. Tama, may sabaw pa rin yung lulutuin natin. Pero ngayon, medyo malapot. Creamy? In English mo na yung sinabi ko. Ang lulutuin natin ngayon ay clam chowder. Tara, magluto na ta. Let's cook it right! Ingredients: 1 kilogram of cleaned clams, 6 pieces bacon sliced into half-inch pieces, 2 stalks of celery thin small diced, 1 piece minced garlic, 1 piece small white onion minced, 1 piece carrot thin small diced, 1.5 teaspoon salt, 1.5 teaspoon of Worcestershire sauce, 1/2 teaspoon Tabasco sauce, 3 cups chicken broth, 2 cups of fresh milk, 1 cup of all-purpose cream, 1.5 teaspoon dried thyme, 2 pieces potatoes medium diced, 1 bay leaf, 4 tablespoon flour, 1/2 teaspoon ground white pepper. Ilagay sa pot ang mga malinis na clams. Make sure na ang lahat ng mga clams natin ay nakasarado. Pag merong nakabuka ay huwag nang isama. Pagkatapos ay lagyan ng 2 cups na chicken broth at steam over medium heat for 5 to 8 minutes or until bumukas na ang mga clams. Kapag bumuka na ang mga clams, ay hanguin ito saka i-separate ang broth na pinag-steaman nito then set aside. Ngayon naman, magtira ng 3 pieces of clams with shell for garnish mamaya. Habang ang iba naman ay tanggalin ito sa shells, then i-chop lang ang mga clams meat saka i-set aside. Sunod ay ilagay sa mainit na kawali na may kaunting tubig ang mga chopped bacon strips. Lutuin hanggang sa mag-crispy, then set aside. Sa napag-iwan ng bacon fat sa kawali over low heat ay gisahin ang minced garlic hanggang sa mag-golden brown, saka i-set aside. The same kawali na pinaglutuan ng minced garlic ay ilagay ang minced onion, thin small diced celery stalks and carrots. Lutuin over medium-high heat for 6 to 7 minutes or hanggang sa maging softened and slightly golden. Lagyan ng flour at isaute lang ito for 1 minute. Ilagay ang natirang 1 cup of chicken broth at around 1 cup of clam broth na sinet aside natin kanina at stir. Season with bay leaf, Worcestershire sauce, Tabasco sauce, dried thyme, salt, and ground white pepper, and bring the soup to a light boil. Kapag kumulo na ng kaunti, ay ilagay na ang medium diced potatoes, fresh milk, at all-purpose cream. Takpan hanggang sa kumulo. Ayan, kumulo na. I-adjust lang ang heat to low at i-simmer ito for 15 to 20 minutes or hanggang sa fork tender na ang ating mga potatoes. Kapag lumambot na, ay ilagay ang chopped clam meat na sinet aside natin kanina at stir for 1 minute. Plating it with cooked clam with shell na sinet aside natin kanina. Crispy bacon bits, toasted garlic, fresh cilantro, then serve. Ayan, luto na yung ating clam chowder. Tips lang mga kasambahay, piliin yung closed na clam. Isa yun sa palatandaan na fresh yun. Pag nakabukas naman, subukan yung katukin para mag-close. Ibig sabihin, buhay pa yun. Iba pala yung clam sa bahay namin. Kasi yung clam, pagkatok mo, mag-close. Sa bahay naman namin, pagkatok mo, mag-open. Tara, kain tayo!
Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Sarap! Isa po sa may malaking epekto sa ating mundo ay ang moon o ang buwan. Pero ano-ano ba ang mga bagay na naaapektuhan ng buwan? Narinig nyo minsan may sinasabi pagka, bakit ka nagkakaganyan? Bilog ba ang buwan? Meron mga ganun kung minsan. Pero ano ba ang mga naaapektuhan ng buwan at bakit ba may buwan ang mundo? Panoorin po ninyo sa ating Wonders of Creation. Ang buwan o moon sa Alam ba ninyo na hindi mabuting kumain pagka ikaw ay nakakaramdam ng galit tayo, no? Kaya po pagka medyo galit tayo, no? Siguro, huwag muna kayo basta kakain. Pero panoorin nyo muna po ito para alam nyo bakit. Naranasan nyo na ba na kapag stressed ay gusto mong kumain ng kumain? Ganito rin ang nangyayari kapag nakakaramdam tayo ng galit. Alam ba ninyo na may epekto ang galit sa pag-digest o pagtunaw ng pagkain? Kapag nakakaramdam ng galit, bumabagal ang digestion o pagtunaw sa pagkain. Ito ay dahil sa hindi nakakapaglabas agad ang digestive enzymes o ang mga kemikal na tumutulong na tumunaw sa pagkain. Kapag sobra naman ang galit ay nakaka-trigger ito na maglabas ng stomach acids na nagiging sanhi na makaramdam ng pangangasimang sikmura at diarrhea.
Bukod dito, kapag nagagalit habang kumakain, ay maaaring bumagal o pansamantalang tumigil ang pagdigest ng pagkain. Ito ay dahil sa nababawasan ang blood flow sa digestive system dahil napupunta ito sa ibang bahagi ng katawan. Ilan lamang ito sa mga epekto ng galit sa ating digestive system. Kaya kapag kumakain, iwasan na magalit at tandaan na palaging gawin ang lahat, maging ang pagkain na may pag-ibig. Now you know! Nauuso na naman, syempre po, ang tinatawag na New Year's Resolution. Kasi palit na naman daw ng taon, eto na naman, at kanya-kanya na naman pong gawa ng New Year's Resolution. Pero paano ba natin ma-accomplish ang mga bagay na gusto naman nating gawin sa ating mga buhay? Narito po ang ilan sa mga tips sa ating You Can Do It. '24 na. Sa taong ito, ano ba ang gusto mong ma-accomplish? Marami sa atin ang nagsasabi na may gusto tayong mabago kapag nagpapalit ang taon. Pero marami din sa atin ang hindi ito na-achieve dahil sa nakakapagod at walang consistency. Kaya ano nga ba ang mga tips para ito ay magawa? Time management. Sa ganitong paraan, ma-organize natin ang ating oras sa bawat task na dapat natin magawa. Minimize distractions. Turn off unnecessary notifications at maging organized sa iyong working space para hindi ka ma-distract sa iyong mga nakikitang kalat. Set deadlines. Mag-set ng deadlines kada tasks para madaling makatapos. Take breaks. Magkaroon ng short breaks para hindi ma-burn out and to refresh your mind. Celebrate achievements. Recognize your progress upang maging motivation ito para sa susunod mong gagawin. Hindi mahalaga kung hihintayin pa natin na mabago ang taon para lang may ma-accomplish tayo sa sarili natin. Tandaan natin na sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos ay pagkakataon para tayo ay magbago at para tayo ay may magawa. You can do it! Balikan na po natin sa pagkakataong ito ang atin naman mga kapatid dyan po sa Bagbag, Quezon City. Ang atin pong aabutin ay ang mga kababayan natin na nandiyan dyan ngayon. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. At alamin natin paano natin silang masasaklolohan. Naroon po ang ating representative si Sister Princess Gacomok. Sister Princess, good morning once again. Rise and shine. Rise and shine, Kuya, sa ating mga kasambahay. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bagbag, Quezon City upang maghatid ng lingap sa ating mga kapwa, especially na sa ating napiling beneficiary sa araw na ito. Sila po ang Kings Point Tricycle Operators and Drivers Association or KGSP TODA. Ngayong umaga po, Kuya, ay makakasama natin ang kanilang presidente na si Mr. Renato. Magandang umaga po, Mr. Renato. Umaga po. Okay naman po. Ayun po, Sir Renato, maaari niyo po ba kaming bigyan ng background sa inyong samahan? Ang Kings Point TODA po ay nagsimula noong 1989 hanggang ngayon po. Ngayon po ako po naging presidente ng Kings Point TODA simula noong 2012 hanggang kasalukuyan po. Ayun po, Sir Renato, maaari niyo po ba kaming bigyan ng mga madalas na problema ng inyong samahan at paano po ninyo ito nasusolusyonan? Kadalasan talagang problema po sa pamasahe, number one. Dahil nga po kasi yung una po talagang dati, una po ay ang tricycle po lamang po natin sa jeep. Ngayon po, lamang na po ang jeep sa amin ng 2 piso. Dati, kumbaga sa 10 piso kami, sila 8 ngayon, hindi na po, 13 na po sila, ngayon po kami 10 piso. Yun na po. Yun po ang problema namin kadalasan. Ayun po.
Sir Renato, ano po yung inyong nire-request? Ang kailangan po talaga namin, ma'am, yung water dispenser dahil po yung water dispenser po namin medyo luma na pa, lagi nasisira na. Tsaka yung TV namin medyo din po matagal na, kailangan din pong palitan. At yun po yung request namin sa MCGI Cares. Sana po mapagbigyan po yung aming request. At dahil Rise and Shine po tayo ngayong kuya, atin ang ipinagkakaloob sa kanila ang kanilang request na flat screen television at water dispenser. Sir Renato, ano po ang inyong masasabi? Lubos po ako nagpapasalamat kay Kuya Daniel Rason ng Member Church of God International po. Ito po ay malaking bagay po to sa aking membro, sa aking samahan ng Kings Point Toda dahil kailangan po talaga namin ito. Salamat po, maraming salamat. At syempre bago po kami magpaalam kuya, ay nais po munang bumati ng mga kapatid dito sa MCGI Goodwill Chapter kasama ng ating mga tricycles operators and drivers ng Kings Point Subdivision. 1, 2, 3! MCGI first! MCGI shines! To God be the glory! Back to you po, kuya! Maraming salamat, Sister Princess Kagomok, dyan po sa Bagbag, Quezon City, at sa lahat ng ating mga kapatid. Salamat po na muli sa inyong participation. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Keep on shining and keep on caring. Salamat po, salamat sa Diyos, at kayo po ay magpatuloy na masigla sa pakikipagkaisa ng atin po namang pagtutulong-tulong na maging maliit na kasangkapan ng Panginoon. Makaabot ang kanyang kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Yan po ay regardless kung ano man po ang inyong religious affiliation, ang MCGI po naman ay nakabukas upang sama-sama po naman na umabot at sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At tunghayan muna natin ang isang kwento po ng kasipagan na ito po ay sa isa nating kababayang ang kanya naman pong naging puhunan yung kanyang pagiging madiskarte sa buhay para matugunan yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Jesse-Ron Mendoza, 29 years old mula po sa Lucena City, Quezon Province. Ang natapos ko po nung kolehiyo ay Bachelor of Science in Biology. Tapos after nun, nag-apply agad ako sa isang private college as Science Laboratory Coordinator for 2 years. And after nun, nag-try naman akong sumali sa pastry business, mga brownies, cakes, at hanggang pandemic na yon. So, talagang nakakapagod kasi madaling araw, gising ka na, tapos late ka na rin matutulog kasi yung baking talaga, time consuming siya. Talagang pagbe-bake pa lang ng mga cakes, malaking oras na yung gugugulin, lalo na kung solo ka. Sa pagiging life insurance, mas kilala sa tawag na financial advisor. Actually, bata pa lang ako. Alam ko na yung industry na yun kasi yung father ko, yung lolo ko, mga tito ko, tita ko, doon nagtatrabaho. Pero hindi ko siya gusto. Kasi parang wala akong idea, wala akong background sa finances. Kaya lang nung pandemic nga, inintroduce lalo sa akin ng father ko, parang in-encourage niya ako na itry ko yon. Kasi nakikita niya daw ako ng potential sa pagbebenta, sa pakikipag-usap sa mga tao. Kaya lang, nireject ko pa rin, para kasi hindi ko nga talaga siya feel. Pero one time, nung talaga nahirapan ako sa business ko, sige, try ko na. So, doon na nag-start. Doon naman sa pagsimula ko, actually, medyo naging smooth siya. Kasi, una, may background ako sa business. Yan, kasi doon sa pagiging ahente talagang ganun din makikipag-usap ka sa mga tao. Sa Pilipinas kasi, sobrang kokonti pa lang din kasi na may life insurance. Kaya, lalo na sa province namin, na hindi pa ganun na penetrate ng life insurance. Kaya, marami sa mga kamag-anak ko, mga close friends ko, na wala pa. Kaya nung time na nag-join na ako dito, so na-introduce ko sa kanila agad.
I think number one struggle namin mga agent is yung rejection. So sabi nga sa amin, kakain ka sa umaga ng rejection, sa tanghalian ng rejection, sa hapunan ng rejection. Kasi talagang yun talaga yung parang nakakabit na sa buhay ng mga ahente na lagi kaming mare-reject. Yan, but okay lang kasi part talaga siya ng business and lagi na lang namin iniisip na kahit may mga rejections, meron at meron pa rin tatangkilik ng mga ino-offer namin. Full-time na ako dito sa trabaho as financial advisor. So, hawak namin yung oras namin. Kaya lang sabi ko, ganun pala kapag hawak mo na yung oras mo, minsan hindi mo na ma-manage na maayos. So, unlike kasi sa mga corporate jobs na meron kayong routine na gagawin na from 8 to 5, alam nyo na yung gagawin nyo, yun at yun na. Pero doon talaga papasok yung proper time management. Talagang ginagawa ko naman every morning, sinusulat ko na sa notes kung ano yung dapat na matapos kong task, morning, afternoon, and hanggang sa gabi. Pero halo na yun. Halo ng trabaho, church obligation, saka sa family. So morning, usually admin works ako. So check ako ng mga emails, mga kailangang ayusin dun sa mga clients ko, ganyan. Then, pagpasok naman ng afternoon, dun ako nag-a-approach. More or less 50 persons daily, ganyan, para ma-offer yung plans namin. Tapos, kapag may kumagat dun, so sinaset ko siya, usually sa gabi. Kasi doon naman din usually available or free yung mga tao kasi tapos na ng work nila. Then minsan kadalasan din tuwing weekends kasi mas free sila doon. Na-overcome ko yung pagiging mahiyain, ganyan. Kasi dito kailangan talaga makapal yung mukha namin or malakas yung loob na makipag-usap sa iba't ibang tao kahit di namin kakilala. Then sa family ko, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi doon sa mga una ko kasi trabaho, yung sweldo ko halos saktuhan lang. This time, kahit papaano, unlimited kasi yung sa income namin, depende sa trabaho namin, ganyan. So, mas malaki naman tulong. Kaya, mas nakakapag-provide na. Oo, totoo na nakakahiya talaga sa umpisa. Kaya lang, ang iniisip na lang namin is, yung ino-offer naman namin ay hindi naman nakakahiya. Kumbaga, ito naman ay it is something na makakatulong sa kapwa-tao natin, lalo na sa future, lalo na hindi natin alam yung kung anong bukas. So, mas maganda na prepared tayo. Ano naman yung mangyari, magkasakit tayo, mawala tayo. Kumbaga, meron tayong parang backup plan. May mga opportunities na pong dumadating. Kumbaga, i-try nyo kasi doon yung malalaman kung yun ba talaga yung para sa inyo. Kasi kung di mo nyo siya itatry, hindi mo malalaman, diba? Then eventually, yun pala yung bagay sa'yo, yun pala yung para sa'yo, ma-enjoy mo rin pala siya. So at least, diba? Kumbaga, na-fulfill or parang nalaman mo at the end na ito pala yung para sa'yo. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa ating pong viewpoint, muli po, isang issue naman ang ating itinanong sa ating mga kababayan. Ano ang biggest lesson learned mo para sa taong 2023? At papaano mong i-improve ang iyong sarili? Panoorin natin ang kanilang sagot. At papaano ba natin mababago naman ang ating mga maling mga paggawa o paano tayo makakaalis doon sa mga pagkakamali natin na nagawa ng nakaraan kung ang atin pong tatanungin ay ang payo naman mula sa banal na kasulatan. Ang isa pong naging aral ko po ngayong 2023 ay yung pagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa kami po ay kahit papaano ay nakakatulong po sa mga mahihirap. Sisikapan po namin na sa susunod na mga taon ay mas marami pa kaming tayong matutulungan kahit sa parte ng ating
bansa dito sa Pilipinas. Ang biggest lesson learned namin, ako at sa punang grupo ko, yung pagka nagkakasama-sama, nagkakatulungan, walang mahirap na gawain. Now, sa mga darating na panahon, pipilitin pa namin ma-improve ito para makapagserbisyo kami sa mga tao na mahihirap. Naging lesson learned ko po yung aking anak. Dahil kahit hirap po ng buhay ay nakakayanan din po dahil lang po sa aking anak na pinapatatag ko lang din po ang aking sarili. Dahil kapag bumigay po ako, mawawalan po ng yung anak ko, masasandalan din po yung anak ko. Kasi kailangan din po ako ng anak ko. Tapos, mas ipagpapatuloy ko pa rin po yung pagiging strong ko po para sa aking anak. The biggest lesson that I learned for the year 2023 is how to be kind and share what you have. Because I believe that when you are kind, that's almost all the virtue that you ever need to be able to relate with other people. Also, kindness is happiness in a way because you learn how to share your feelings and your resources to other people who are in need. Especially being a Kiwanian, our motto is to help children of the world. When you coordinate with children, kindness is number one so that the children will love you and you will love them in return. I think I will improve myself in terms of sharing with other people, being more caring to children, and being more compassionate to our countrymen who needs our assistance and our help. Ang masasabi ko sa mga nakadaang panahon, umpisa na natin mula sa pagputok ng bulkan at ng pandemic. Noong pandemic, kahit marami kang pera, hindi mo mapakinabangan. Kaya kung tayo may tutulong ngayon, tulong na natin ngayon. Pag dumaan uli ang pandemic, hindi ka na magsisisi. Kaya sa lahat ng nag-aatubili pa para tumulong sa mga dahop nating mga kababayan, umpisa na ninyo ngayon habang kayo may pagkakataon. Sa paglilingkod, kaya naman ako pumasok dito ay para nga makatulong at hindi naman para sa aking sarili. Dahil kung para sa sarili ko, yung trabaho dito sa pagiging mayor napakahirap. Kaya lamang ako'y nananatili ay meron akong gustong gawin para sa mga kababayan namin. May focus ng tama yung panunungkulan at matulungan ng mga tao. At pag na-focus na ng tama at meron na masusundan na tama, pwede nang iwanan sa kanila. Yan ang aking purpose kaya ako'y naririto ngayon. Ang isang malaking lesson na sa taong ito ng 2023 sa buhay ko bilang isang pulis, dapat talagang naandyan tayo laging handa, maging matatag, maging tapat. Yung relasyon natin sa Panginoon dapat lagi naandyan. Kasi ano't ano man mangyari, Panginoon pa rin ang ating pwedeng kapitan. Naandito, hindi pwedeng mong kapitan yung profession mo, ang iyong posisyon. Na walang basbas ang Panginoon. Andyan dapat lagi yung presensya, gabay ng Panginoon na kung saan ay lagi tayong manalig sa Kanya para at least malampasan natin ang bawat pagsubok. Kasi lahat naman talaga ng tao may pinagdadaan na problema, pero sa tulong at gabay ng Panginoon, malalampasan natin to. Siguro bilang isang pulis, itong harapin natin 2024, maging positibo tayo. Kasi alam naman natin na maraming hinaharap na problema ang ating bansa, ang ating lipunan. Pero bilang isang kapulisan, naandito kami para at least ihanda ang aming sarili para at least makapagbigay ng serbisyo sa mga tao. Na ayon sa direktiba ng ating ng higher office para at least maramdaman ng tao na nandito ang kapulisan, nandito ang kasama namin ng Panginoon para at least makapagbigay ng tamang serbisyo na naangkop sa mga direktiba ng ating organisasyon para at least yung imahe ng ating kapulisan ay patuloy na tumaas at maramdaman ng tao na naandyan kami para at least magbigay ng serbisyo. Self-improvement, ito ay ang pagsisikap na magbago para maging mabuti. Hindi ito agad nagagawa kaya may tinatawag na healthy approach to self-improvement. Kabilang sa maaring makatulong sa self-improvement ay ang pagkakaroon ng goal. Sa pag-abot nito ay dapat may gradual pace o hindi dapat nagmamadali. Kailangan din na may plano kung sakaling magkakaproblema. At syempre, dapat may pag-asa ka na maabot mo rin ang pagbabago ng iyong sarili. Pero ayon sa Biblia, may paraan nga ba para mabago ang sarili? Gis 23 ng Jeremias.
O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi mo kayang ituwid ang sarili mo o baguhin ang sarili mo. Ang makagagawa ng pagbabago ay ang Panginoon. 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang ang makakapagbago doon, kapatid. Kaya dyan, sa bagay na ganyan, kailangan mo ang intervention ng Diyos. God have to have a renovation within us. Magkakaroon ng renovasyon. At yun ay nagagawa ng Espiritu Santo ng Diyos. Sa 9:11 ng unang Korinto. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ayun, yung renovation nangyayari yun. Kahit ano pang kasamakan tao, ano? Sabi ni Pablo, ganyan ang iba sa inyo, sabi niya sa unang iglesia. Ngunit nangahugasan na kayo, binanal na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ni Hesukristo, sa Espiritu ng ating Diyos. It is the Holy Spirit of God that works renovation in our being. Yun ang makapag-aalis nung hindi natin maalis. Makakapagpatibay nung ating kahinaan, yung Espiritu. Kaya kailangan yun eh. Para magkaroon ka naman nun, kailangan mong mabautismuhan. Sumampalataya at mabautismuhan. Magdaan ka sa proseso ng renovation. Muli po, sa ating layunin na makahikayat sa ating mga kapwa-taong magpatuloy na gumawa ng mabuti at magpakita ng pag-ibig sa kapwa, tayo po ay nagsagawa na muli ng isang social experiment sa ating paniniwala na huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. Yan ang sinasabi ng Kawikaan 3:27. At para po tayo ay makapagtulong-tulong na humikayat sa ating mga kapwa-tao sa paggawa ng kabutihan at samantalahin ng bawat pagkakataong mayroon tayo. Muli po, narito ang isang social experiment. Kuya, baka pwede po kami bumili ng baligis po na kanin. Kuya, meron po ba kayong toyo? Nawarang bayaran. Ayaw mo. Ay, salamat ya. Narin. Nakuha mo ko kasing-kasing sa ilaha ba mo galuoy ko sa ilaha. Kampak kung kinsa to maluoy gyud kay nagpait man gutos lagkan o kanon ra ilagay palit walay sudan. Mo to nag-abag-abag man diri. Mo to ingon ako na lang basin gusto mo inom og kanang hukok magpalit ko ato ko anan mao dayon. Hukok inom ko. Ha?
Nahiya po kami na po. Magpalit ka rin, kumahinom ka na Ito. Siyempre, kung kita ko na atay kakayang, tapangan nato. Oo, bis na wala tayong makukuhang kapalit, tapangan gyapon nato sila, ma'am. Lang, sige lang. Ako, nagpasalamat ako sa Diyos na kahit wala akong sapat na makatulong ako sa kapwa. Kahit kaunti lang natulong. Opo, dalhin po namin sa lola namin. Tugangan natin ang rice. Papalag na lang magkakita. Ate, salamat po. Salamat po sa Diyos. Dili lang yun dapat nga kuan lang ka ng kaluoy, kung dili na jud kay buhaton. Kay what if lang naluoy ra ka, unya wala kay buhaton. So, dili gihapon nimo siya matabangan. Kay kuan naman kaluoy, wala kay gibuhat. Pag once mo tabang mangyud ta kay kuan nindot sa pamati. Kay nakatabang ta sa laing tao. Baka pwede po kami bumili ng kanin. Baligis lang po. Kasi nakakanoon. Dama sila. Bakit pa rin? Sobrang po. Pag gumawa ka ng mabutis, magaan sa pakiramdam yun eh. Kaya kanina nga, hindi ko alam pero naawa lang talaga kaya binigyan ko. Iba kasi yung naramdaman mo o na-feel mo kapag nakakatulong ka ng ibang tao. Sa maliit man na bagay o sa malaki, gano'n na rin. Sir, salamat po. Saya natin is yung sa taas. Hindi mo iniisip na tinulungan mo dahil nanghihingi ka ng kapalit, kundi tinulungan mo kasi nawa ka at sa lahat at nawa ka at the same time sumaya ka at lalo yung nasa taas. Salamat na lang din at nabuhay pa ako kahit nagkaganito na. Disabled na din kasi ako eh. At salamat na rin at nakatulong kahit kunting. Ate, salamat po ate. Morning, Mother. Opo. Wala kay balo sa panahon kung ikaw ang nanginahanglan og tabang kining napoy buhaton ng Ginoo kang kuan sa imuha ka nang mutabang po na gamitong instrument. So akong gikuan sa akong galingon niya basig mahimo kong instrumento ani nga makaon sila inga na bitaw. Kining gusto po nako bitaw kana bitaw mga kining mga ingana mapakaon sila, matabangan sila nga kanang mas kay nabusog man ko so dapat nabusog pud sila inga na bitaw. Dapat jud sa tanang tawo mutabang kay sa giingon sa Ginoo nga lihok taw katabangan ko ikaw so dapat mo lihok pud ka para napoy buhaton ng Ginoo sa imuha. Just belian rice daw lang, balot lang. Wala may sunan? Wala, magtuyo rami. Naawa ko kasi mahirap din ako. Kaya pag may nakakita akong ganun, natutulong ako kahit kaunti. Tuyo rami te. Tuyo ra. Tuyo ra te. Sige ra te. Jis raman na mo porta. Tuyo na lang te. Magkano ka bulay bakbe? Okay. Libre na lang eh. Ay, nagbayo. Salamat din te ah. Kasi sabi ng Panginoon, the more you give, the more you receive. Kaya tulong ka lang ng tulong kahit kukunti, babalik din sa iyo malaki. Ako hindi ko na yung kapalit basta nakatulong ako. Gaano yung loob ko. Baklas na po may karoon te. Baklas na po may. Asa man dapit te? Pagdila man dito padong dito. Importante kasi yung Panginoon tumitingin sa iyo na kahit mahirap ka lang, nakapag-share ka sa kapwa-tao mo na naghihirap din, ganyan. Salamat tayo. Ha? Jis Raven. Ayun na, bayari. Ayun na lagi, ayun. Salamat tayo, tiya. Yung sabi ng Panginoon na kahit mahirap ka, pag mayroon ka,
talagang mahalagang tumutulong ka sa kapwa-tao mo. Kasi pag ikaw tumutulong, marami din tumutulong sa iyo. Kapalit din sa tinutulungan mong tao. At dahil January 1 na po ngayon, mamayang gabi ang atin pong pagpapasimula ng atin pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ang MCGI po ay nag-aanyaya sa inyo para sa isang mass indoctrination. Sana po ay mapaunlakan po ninyo kami. Mamaya pong 7 p.m. Philippine Standard Time po yan para po sa ating opening ng mass indoctrination. Ang Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya ay napapanood naman ninyo every Monday at 6 in the morning. At tuloy-tuloy po ang ating namang serbisyo publiko sa pamamagitan po ng ating pong serbisyong bayanihan program Monday to Friday, alas 4 naman po yan ng hapon. And every Friday po ay nakakasama nyo naman kami sa ating pong MCGI Clinic. Yan po ay nasa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Maaari po kayong makapagsadya sa ating ginagawang medical mission every Friday morning. Diyan po sa ating transient home. Registration time po natin ay 5 o'clock in the morning hanggang 9 in the morning. Para po sa lahat, yan po'y bukas naman sa lahat po ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Kung kami po ay mayroong munting maitutulong sa inyo, magsadya lamang po kayo dyan po sa ating MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. Yan po ay nandun sa ating transient home ng MCGI. Bueno, maraming salamat po para sa inyong pagantabay ngayong araw na ito. Hindi pa po tapos ang Good Morning Kuya. Antabayanan niyo po ang mga susunod na bahagi sa loob lamang ng ilang sandali. At mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, muli po isang awitin ang amin namang iaalay sa inyo na nagpapaalaala sa atin na panghawakan natin ang mabubuting bagay na ating natututunan mula sa Diyos. Sa rendisyon ng awiting Unang Pag-ibig, narito po si Sister Shari Go para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning mula sa Pilipinas. Rise and shine. To God be the glory. Sasayangin mo ang iyong buhay.
Pilipinas.